Isang pinagpalang araw po muli sa ating lahat. Welcome po sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, Ama na nasa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa bagong araw at pag-asa na ibinibigay mo para sa amin. Patuloy mo pong saliksikin ang laman ng aming mga puso at isipan. Ano man ang mga bagay na aming nagawa na hindi nagbigay kaluguran sa iyong harapan, ay inhihingi po namin ng kapatawaran. Patawarin at linisin mo nga po kami sa aming mga karumihan, sa isip, sa salita at sa gawa, at alisin mo po sa aming mga puso ang anumang hinanakit, galit, inggit, selos o sama ng loob. Pangunahan mo po kami sa araw na ito at samahan at gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa po sa pinakamainam na katangian ng ating Panginoon ay siya ay Diyos na mapagmahal at maawain. Our God is a loving God and a merciful God. Sabi po sa Lamentations chapter 3, 22 to 23 in English Standard Version, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Romans 5:8, "But God shows His love for us, that while we were sinners, Christ died for us." Sa lagi, ikaw at ako ay mahal at mahalaga sa Panginoon. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo ay makasalanan pa, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, maging ang kanyang habag, ay sapat-sapat para sa iyo at para sa akin. Ngunit sa papaanong paraan nga po ba tayo makakabawi o makakasukli man lamang sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos para sa ating mga buhay? Sabi po sa Matthew chapter 22:37, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Ito po ang sinagot ni Jesus noong siya ay tanungin ng mga Pariseo kung ano ang pinakamahalagang utos sa kautusan. Ngayong araw po ay pagbubulayan natin ang 5 language of love na nais ng Panginoon na ibigay natin para sa Kanya. Ito po ay isang libro na isinulat ni Gary Chapman, kung saan tinutukoy dito ang mga simple at effective na pamamaraan upang palakasin ang ating ugnayan at tayo ay makaranas ng greater joy and harmony in our relationship. So, paano nga po ba natin maipapakita ang 5 love language of love na nais ng Panginoon na ibigay natin para sa Kanya? Number 1, sabi po ito is the word of affirmation. The Lord loves when we praise and adore Him and declare His promises over our lives. Nais ng Panginoon ng ating taos-pusong papuri, pagluwalhati ay para lamang sa Kanyang pangalan. Sabi po sa Revelations 4:11, "You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things." Nais ng Panginoon na dinideklara natin ang kapangyarihan ng Kanyang salita, katunayan ng Kanyang mga pangako, at ang kapanatagan at kapayapaan na matatagpuan natin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Number 2, nais po ng Panginoon na tayo magkaroon ng acts of service para sa Kanya. The Lord loves when we are active in the service of God's kingdom here on earth. We are to obey and serve Him. For it is Him who gives the power and will for us to work for His purpose. Sabi nga po sa Philippians 2:13, "For it is God who is working in you, both to will and to work according to His good purpose." Tayo po ay nilikha ng Panginoon upang malugod siya sa ating mga gagawing paglilingkod para sa Kanyang kaharian dito sa ibabaw ng lupa.
We have given two kinds of ministry sa ating paglilingkod. Una nga po dyan ay ang governmental or the pulpit ministry, which includes the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. We also have this congregational or the body ministry church na kinapapalooban po ng mga ministeryo para sa paglilingkod sa loob ng simbahan. Saan at ano pa man ang klase ng serbisyo na kaya nating ibigay sa Panginoon, nalulugod ang ating Ama sa Langit sa ating mga gagawing paglilingkod. Number 3 is receiving gifts. The Lord loves when we are receiving the fruits and the gifts of the Holy Spirit and enjoying the benefits of these gifts. Mainam na regalo ang kaloob ng Panginoon, mga kapatid. Ito ay regalong libre at walang bayad. Nais lamang ng Panginoon na tanggapin at gamitin natin ang mga kaloob na ito para sa ikaluluwalhati at ikararangal ng kanyang pangalan. Romans 12:6, having the gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Number 4, physical touch. The Lord loves when we soak ourselves in worship, na binababad natin yung ating mga sarili sa pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoon. And through that experience, we feel this tangible presence of God as we worship Him in spirit and in truth. Nararamdaman at nararanasan natin ang kanyang presensya sa ating mga pagpupuri. May makakaiba tayong pakiramdam na pagtayo ng ating balahibo, paggaan ng ating pakiramdam, at mga rumaragasang pagluha na hindi naman natin maintindihan. Ito po ay senyales na tayo ay niyayakap at sumasama ang Panginoon sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Number 5 is quality time. The Lord loves when we spend quality time with Him through prayer and meditation of His Word. When we prayed, we talked to God. But when we read and meditated His Word, He talks to us. Madalas, we are so busy with the ministry and enjoying the gifts, but we forgot the giver of the gift. We neglect our personal, intimate relationship with our God and Savior, Jesus Christ. The Lord wants to hear from us. The Lord wants to spend time with us. When was the last time you spent quality time in prayer and in devotion? Yung hindi ka nagmamadali, yung punong-puno ka ng pag-ibig para sa ating Panginoon, yung nagnanais kang maranasan ang kanyang presensya. Kailan ang huling experience mo ng presensya ng Panginoon? Let us be mindful na kagaya ng ating mga earthly loved ones, our Father in heaven needs our love too. So let us meditate on how we can be more engaging in our love language for Him. Let us tell Him words of affirmation. Let us do acts of service for God. Let us be willing to give and receive gifts from God. And let us enjoy His manifest presence as we worship Him. And let us spend quality time before the Lord. Let us pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon. And we pray, Panginoon, that we may love you in return, just as you have loved us, O God. Teach us your ways, O Lord, that the Christ-like character be seen in us. Help us, O Lord, to be ready to do thy will, and help us, O Lord, to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to you, O God, which is our reasonable service. Guide us, Lord, the whole day. Fill us with your power. Guide us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Tandaan, ikaw at ako ay laging mahal at mahalaga sa Panginoon. Huwag tayong makalimot na magbantay, manalangin at laging mag-alab upang ating makamit ang kanyang araw-araw na pagpapala. Hanggang sa muli, God bless you.